Taong 1988, sa isang maliit na bayan ng San Carlos, kung saan abala ang mga tao sa pamimili at pagtitinda. Isang komosyon ang bumasag sa kapayapaan ng lugar. Hoy tanda! Bukas ayaw na naming makita ka pang nagtitinda rito, naintindihan mo ba? Kami ang nauna rito! Oras na makita ka pa naming magtinda bukas rito. Malalagot ka sa amin, maliwanag ba? Ika ng isang lalaking nasa edad mahigit sa 30. Malaki ang pangangatawan at may tattoo pa ng isang dragon sa kanyang kanang braso. Siya si alias Turing. Kasama nito ang dalawa pang matipunong mga lalaki na pawang mga itsurang walang sasantuhin na kahit na sino, na sina Konding at Santi. Mga kilalang tindero ng lugaw sa bayan. Maraming takot sa tatlo dahil sa palaging pagmamalaki nito na meron raw tiyuhing rebelde na kayang-kayang pumatay sa oras na magsabi itong si Turing. Nasa 1 taon na rin mahigit na nagtitinda ang mga yon sa bayan at mabenta talaga ang paninda ng mga yon. Hanggang sa dumating na nga ang bagong saltang tindero ng lugaw na kinilalang si Mang Celso. Isang 63 anyos na lalaki. Sa loob pa lamang ng 1 linggong pagtitinda noon ng lugaw ay sobrang naging patok ang paninda noon sa mga tao sa bayan na nagsimula na rin ng paghina ng dating dinudumog na lugaw ni Turing. Ngiti lamang ang isinagot ng matanda sa 3 lalaking sumugod sa kanyang pwesto. Isang dahilan upang makaramdam lalo ng inis ang 3 kalalakihan. Nananadya ka bang matanda ka, ha? Hindi ako nagbibiro at pumapatol kami sa matatanda. Galit na sambit ni Turing. Mga Ginoo, mawalang galang na ha? Ano bang masamang ginawa ko at pinagbabantaan ninyo ako ng ganyan? Tanong ng matandang si Mang Celso. Sige, sagarin mo ang pasensya ko tanda. Makakatikim ka talaga sa amin. Bukas na bukas, kapag nakita ka pa naming nagtinda rito, sasamain ka sa amin. Bukod pa riyan, may mga kakilala rin kaming rebelde na nariyan nagtatago sa bundok. Tiyuhin ko ang isa sa mga yon. Kung ako sa'yo, babantayan ko ang pamilya ko. Isang sabi ko lang, baka matagpuan na lang kayong nakatapon ng mga katawan sa kung saan-saan. Pagbabanta ni Turing. Ganon ba, Ginoo? Hindi mo naman sinagot ang tanong ko. Di bale. Gusto ba ninyong tikman itong tinda kong lugaw? Pag-aalok pa ng matanda. Tarantado ka! Galit na kinuwelyuhan ni Turing ang matanda. Ngumiti lang yun habang nakatitig ng mata sa mata kay Turing. Ginoo, bitiwan mo ako. May mga gustong kumain ng lugaw ko at kailangan ko silang ipaghain. Kung hindi ninyo gustong tikman ng lugaw na paninda ko, makakaalis na kayo. Ika ng matanda. Pabagsak na binitiwan ni Turing si Mang Celso at nilisan nila ng kanyang mga kasama ang kinapupwestuhan ng matanda. Kinabukasan, namataan ng 3 magkakasamang Turing, Konding at Santi ang matandang si Mang Celso na naglalatag ng kanyang paninda sa kariton nito. Nanggigil ang 3 at nagmamadaling sinugod ang matanda. Hoy! Hindi yata tayo nagkakaintindihan, tanda! Bakit magtitinda ka pa ngayon, ha? Galit na tanong ni Turing. Ginoo, kayo pala. Gusto ba ninyong magbuena mano sa aking lugaw? Sambit ng matanda. Hindi na sumagot pa si Turing. Isang sapak sa muka ang ibinigay niya sa matandang si Mang Celso. Kasunod namang umatake rin sina Konding at Santi. Pinaulanan nila ng suntok at sipa ang matandang walang kalaban-laban. Nang magsawa sa pananakit, ay tinigilan ng 3 lalaki ang matandang nakahandusay sa lupa. Ngayon tanda, sabihin mo sa amin, aalis ka ba rito o hindi? Tanong ni Turing.
Marahang bumangon ng matanda at ngumiti sa mga lalaking gumulpi sa kanya habang kita ang maraming sugat at pasa rito. Mga Ginoo, gusto niyo bang magbuena mano sa paninda ko o hindi? Tanong nito. Baliw yata yung matandang yan, Turing. Sambit ni Konding. Oo nga, nagulpi na tapos nakuha pang ngumiti at mag-alok. Ika naman ni Santi. Nanunood lang ang mga tao sa paligid. Walang gustong makialam at natatakot silang madamay. Hoy tanda, itong tatandaan mo Kapag itinuloy mo pa ang pagtitinda mo rito ngayon, pasensyahan tayo. Madadamay ang pamilya mo. Kagaya ng nauna kong babala sa'yo. Pagbabanta ni Turing. Nakatitig lang sa mga ito ang matanda. Walang emosyong ipinapakita. Hanggang sa iwan na siya ng 3 lalaking gumulpi sa kanya. Pag-alis ng mga lalaki ay nilapitan ng iilang tao ang matanda. Tinanong kung ayos lang ba siya. Ngumiti lang ito sa mga nag-aalalang mga tao at inialok ang kanyang panindang lugaw. Hindi kakikitaan ng pag-inda sa kanyang mga natamong pananakit. Isang dahilan upang madurog ang puso ng iilang taong naroon. Natapos ang buong maghapon pero hindi napigilan sa pagtitinda ang matanda. Walang mababakas na pangamba sa kanyang muka. Hindi tuloy maiwasan ng isang binatang nasa edad 21 na si Artem ang mapatanong sa matanda habang kumakain ng lugaw nito. Manong Celso, narinig ko ho yung banta sa inyo ni na Turing. Mabuti ho at hindi pa kayo nagsasara. Alam nyo kasi Manong Celso, totoo naman ho yung may tsuhing rebelde ang si Turing. Ayun lagi ang pinagmamalaki niya. Kaya marami ring takot na banggain ng 3 yan, lalo na si Turing. Ika ni Artem. Nakangiti pa rin ang matanda sa binatang nagtanong at sumagot ito ng, Alam mo, iho, ang lakas at tapang ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung sino man ang kakampi nila. Ano mang sandata ang meron sila, gaano sila kabayolente o kinakatakutan. Ang tunay na sukatan ay ang kawalan ng takot, ngunit payapa ang pakikitungo. Sa mga ganitong klase ka dapat mas matakot. Makahulog ang sagot ng matanda. Hindi rin maunawaan ni Artem ang tura ng matanda. Pero ramdam talaga niyang may laman ng mga salitang isinagot ng matanda sa kanya. Papagabi na. Pauwi na si Mang Celso habang itinutulak ang kanyang kariton na naglalaman ng mga kagamitan sa kanyang pagtitinda. Lingid sa kaalaman ng matanda ay may palihim na sumusunod sa kanya. Nagkukubli sa dilim ang mga to. Nagpatuloy sa paglalakad ang matanda. Walang anumang emosyong mababakas sa mukha nito. Matapos ang mahabang lakaran ay nakarating din sa kanyang bahay ang matanda. Sobrang layo nun sa bayan. Magubat na parte yun. Walang anumang bahay na nakatirik doon maliban sa isang bahay kubo kung saan nakatira si Mang Celso. Ipinarada ng matanda ang kanyang kariton sa labas at pumasok yon sa madilim na kubo. Pare, mukhang dito na ang tirahan ng matanda at pamilya niya. Ano, kumilos na tayo? Ika ng isang lalaki. Sige pare, pagtapos nating maitumba lahat ng nakatira sa kubo na yan, sunugin na natin kaagad at umalis na rito. Huling pabor na rin naman ito ng pamangking kong si Turing. Sagot ni Kaoktong, isang rebelde at tsuhin ni Turing. Dalawa silang naniktik sa matanda at sila rin ang gagawa ng hakbang upang mawala sa landas ni na Turing ang matanda at pamilya nito kung meron man nakasama sa bahay. Tahimik at palihim na lumapit sa bahay kubo ang dalawa. Kinabukasan, maagang naglatag ng kanilang mga paninda sina Turing, Konding at Santi. Hindi
Hindi na magpapakita yung matandang yon. Wala eh. Sinagad ako. Binalaan ko naman pero matigas talaga. Pero walang matigas sa tingga at apoy. Sambit ni Turing sa mga kasama. Natawa ang tatlo na agarang napatid nang nakita nila ang isang taong paparating. Si Mang Celso. Tulak-tulak ang kanyang kariton na naglalaman ng kanyang gamit sa pagtitinda. Pagdating nito sa kanyang pwesto ay inilatag nun kaagad ang kanyang paninda. O Turing, akala ko ba... Naputol na tanong ni Santi. Bakit nandito yan? Dapat abo na yan ngayon ah. Ika ni Turing. Nagulat silang tatlo nang sa pagpapatuloy ng paglalatag ng paninda ni Mang Celso ay tumitig siya ng napakatalim kay Turing habang may ngiting malademonyo. Hindi maunawaan ng lalaki pero ginapangan siya bigla ng kilabot sa itsura at pagtitig ng matanda rito. Imposible to. Alam kong kumilos na si Chong kagabi. Pero paanong... Takang-takang nagtanong sa sarili si Turing. Nagtitigan at natulala ang tatlo. Hindi nila namalayan na nakakagulat na nasa harapan na nila ang matandang si Mang Celso. Turing, iyo. Nagpapasalamat ako sa tiyuhin mo sa pagbisita niya sa bahay ko kagabi. Marami-rami ang paninda ko ngayong araw. Sambit ng matanda. Habang sinasabi niya yon, ay napakatalim ng pagtitig nun sa mga mata ni Turing. Si Turing naman ay hindi na malayang nangangatog pala ang mga tuhod niya at natulala habang binibitiwan ng matanda ang mga salitang yon. Tumalikod na ang matanda at bumalik sa kanyang pwesto. Hoy Turing, ano nangyari? Tanong ni Konding na nagpabalik sa ulirat ni Turing. Para kasing nawala yun sa matinong isip mula nang titigan nito ng matanda. Wala. Ayos lang ako. Bakit kaya di pa pinatay ni Chong to? Tanong ni Turing sa kanyang sarili. Nag-usap-usap ang tatlo at napagpasyahan nilang sila na ang gumawa ng hakbang laban sa matanda at wag nang asahan pa ang kanyang tiyuhin. Kinagabihan, pauwi na si Mang Celso. Tulak-tulak ang kanyang kariton. Palihim siyang sinusundan ng tatlong lalaking sina Turing, Konding at Santi. Maingat nilang tiniktika ng matanda hanggang makarating yon sa kanyang tahanan. Napakadilim sa kubong yon. Pare, ang layo naman pala ng inuuwian ng matandang yan. Teka, mukhang mag-isa lang sa bahay yan ah. Tsaka ba't ang dilim? Ika ni Santi. Nagulat ang dalawang kasama ni Turing sa biglang inasal nito. Napaupo ito at may itinuturo pero hindi makapagsalita sa labis na takot. Chong! Chong! Nanginginig sa takot si Turing. Napatingin ang dalawa sa itinuturo nito. Maging ang dalawa ay nagulantang nang makita ang ulo ng tiyuhin ni Turing na nakatuhog sa isang tila sibat na nakatarak din sa lupa. Mistulang naging palamuti ang ulo ng kanyang tiyuhin sa labas ng bahay ng matanda. Nagustuhan niyo ba ang pagsalubong ko sa inyo? Ika ni Mang Celso. Nagulat ang tatlo kasi nasa likuran nila yun. Ni hindi nila namalayang lumabas yun sa loob ng kubo. Marahil, nagtataka kayo ano? Na sa sobrang pagtataka ninyo, ay hindi na kayo makapagsalita man lang. O sige, ipapaliwanag ko sa inyo. Yung ipinadala ninyong dalawang rebelde kagabi dito. Naging mabenta kanina sa masa. Mula sa laman loob na sahog sa lugaw hanggang sa mga pira-pirasong tipak ng laman. Sold out nga ako kanina eh. Ika ng matanda.
Anong ibig mong sabihin, tanda? Nanginginig na tanong ni Turing. Ay, mahina ang utak nitong isang to. Simple lang. Yung mga rebelde ang isinahog ko sa lugaw. Tao, ayan ang sikreto ng lugaw ko, mga iho. Tao, laman ng tao. O di ba? Nakita nyo naman na binabalik-balikan ng tao ang lugaw ko. Siyempre, yung ibang laman ay sa akin na. Personal na pagkain ba? Paliwanag ng matanda sa tatlo. Hindi ka tao, Mang Celso. Isa kang... Hindi na naituloy ni Santi ang sasabihin dahil isang malakas na sampal ang ibinigay ng matanda rito. Dahilan upang pumilipit ang leeg nun at agarang pumanaw. Sinubukang tumakbo ni Turing pero hindi ito makagalaw. Pinagpapawisan lang siya habang paralisado. Wala ka ng takas ngayon. Natigal po kita. Kaya hindi ka makakagalaw. Itong si Santi ang isasahog ko para sa susunod na linggo. Marami-rami pa ang sahog kong rebelde sa mga susunod na mga araw. At ikaw naman, Turing, iiimbak ko sa banga ang mga laman mo para sa personal ko namang pagkain. Oh, hindi ko pa nga pala na ipapakilala ang sarili ko. Ako, si Celso, isang aswang. At ang pinakamalaking pagkakamali mo sa iyong buhay. Ika ng matandang si Mang Celso. Kinabukasan, maagang naglatag ng paninda si Mang Celso. Napakaraming lugaw at sahog nito. Mabilis nitong napaubos ang paninda dahil ayon sa mga tao ay pasarap ng pasarap ang luto nito. Nagtataka rin ang iba kung bakit wala ang tatlong sisiga-sigang tinderong sina Turing, Santi at Konding. Lumipas pa ang mga araw at wala silang nakikitang bakas ng tatlong lalaki. Nawawala ang mga to. May mga palihim na natuwa sa pagkawala ng tatlo dahil nawala ang mga nagsisiga-sigaan sa kanilang pwesto. Patuloy sa pagtitinda ang matanda. Mas lalo pang dinumog ang panindang lugaw nun dahil napakaraming laman na ang isinasahog niya roon. Pagsapit ng gabi, ubos ang paninda ng matanda. Pauwi na ito tulak-tulak ang kanyang kariton. Malapit na ito sa bahay nang may sumalubong ritong isang lalaki. Tay, nagawa ko na. Naisalansan ko na sa banga ang kinatay na katawan ni Turing. Naihanda ko na rin yung kinatay na katawan ni Santi para sa susunod na linggo. May papagawa ka pa ba, Tay? Ika ng lalaki. Wala na, anak. Halika na at kumain na tayo ng hapunan, Konding. Si Konding, ang anak na lalaki ni Mang Celso at nag-iisang kasama niya sa buhay. Ang mag-amang aswang. Sinadya ni Konding na kaibiganin ang magkaibigang Turing at Santi upang mayaya itong maging kasosyo sa negosyo. Inilihim ang tungkol sa kanyang pagkatao. Makalipas ang mahigit 1 taon ay lumutang si Mang Celso bilang isang estranghero. Ang pakay ng mag-ama ay magpakalat ng lahi nila sa pamamagitan ng panghahawa ng pagiging aswang. Sinadya nilang palabasing naaapi si Mang Celso upang makakuha ng simpatsya. Kasama rin sa plano nilang mag-ama na ang mismong karne na ang lalapit sa kanila. At lahat ay umayon sa plano nila at matagumpay nilang naisagawa yun. Mga iho, mga ineng, baka gusto ninyong tikman itong aking tindang masarap na lugaw. Mas maraming sahog na laman loob, pati laman. Murang-mura lang. Pwede pang magpadagdag ng laman
Sambit ni Mang Celso sa mga dumaraang tao sa kanyang pwesto. Marami ang naiengganyo at marami na ring suki ito. Mang Celso, ako ho pa-order. Padagdag ng isaw ah. The best talaga ang lugaw mo, Manong. Pa-take out na rin. Almusal lang ng mga anak ko. Ika ng isang suki nito. Sige ba? Kahit gaano pa karaming laman, marami tayo niyan. Sagot nito. Lahat kayo, magpakabusog kayo. Dahil mas masarap pa dyan ang kakainin natin sa susunod. Ika ni Mang Celso habang gigil na gigil at sarap na sarap sa pagkain ang napakaraming customer nito. Taong 1961, pauwi na ng mga panahong yon ang tatlong magkakapatid na sina Toto, Dodong at Nonoy sa kanilang probinsya. Panganay sa kanilang magkakapatid si Dodong. Ikalawa si Toto, samantalang bunso naman si Nonoy. Bawat isa sa kanila ay merong pinapasan. Si Dodong may pasan na isang sako ng bigas. Si Nonoy naman ay may hila-hilang isang baka at may bitbit na 2 kilo ng mangga, samantalang si Toto naman ay may daladalang isang sako ng mais. Nakasukbit sa kani-kanilang mga bewang ang may katalasang bolo. Halos 12 araw din silang nanatili sa lalawigan ng Iloilo upang makipagpalitan ng dala nilang saging, lambanog, manok at isda sa mga taga Iloilo. Kung babalikan natin ang nakaraan, ay uso pa ang tinatawag nilang barter. Para sa karagdagang kaalaman, ang barter ay ang palitan ng paninda na hindi ginagamit ang salapi. Karaniwang ang bagay na kinakalakal o pinagpapalitan ay kasing halaga ng halaga sa salapi. Subalit walang ginagamit o walang pagpapalitan o suklian ng pera ang nagaganap. Napakatahimik ng tatlong magkakapatid habang naglalakad sila. Nang tanghaling yun ay tirik na tirik pa ang sikat ng araw, kaya tagaktak sila sa pawis. Mabuti na lamang at may daladala silang maliit na banga na may lamang tubig upang pampawi sa uhaw. Nang mapagod sila sa paglalakad ay napatigil sila sa mayabong na puno ng mangga. Nakisilong sila sa ilalim ng puno. Napaakyat pa nga si Nonoy sa ibabaw ng mangga at kumuha ng hinog na bunga nito. 15 minuto lang ang tinigil ng magkakapatid sa pagpapahinga sa ilalim ng punong mangga dahil kaagad din na umalis ang mga ito at nagpatuloy sa paglakbay. Nang mga panahon kasing yon ay hindi pa nauuso ang mga sasakyan. Kung ilalarawan ko ang lugar na dinaanan ng tatlong magkakapatid ay maihahalin tulad ito sa kagubatan dahil sa sobrang dami ng mga puno at halaman. Nagpatuloy lang sa paglalakad sina Nonoy at ang dalawa pa niyang kasama. Ngunit hindi nila mapigilan na malito at magtaka dahil habang tumatagal ay mas lalong nagiging masukal ang kagubatan. Sa pagkakaalala ni Nonoy ay hindi naman ganoon kasukal at kagubat ang dinaanan nila nung minsang lumakbay sila sa Iloilo. Ngunit ngayong pauwi na sila, ba't tila biglang nagbago ang daan? Natigilan si Nonoy ng dahil sa katanungang yon. Kaagad na naisip niya na baka hindi talaga nagbago ang daan, kundi naligaw sila. Napansin ng mga kapatid ni Nonoy ang pagtigil niya, kaya natigilan din ang mga ito at napalingon sa kanya. Naligaw tayo. Maling daan ang tinahak natin. Ani Nonoy. Natatawang napakamot naman sa ulo si Dodong dahil sa narinig. Napagpasyahan nilang magpatuloy na lamang sa paglalakad dahil ayon pa kay Toto, makakarating din naman sila sa labas ng kagubatan basta't dumiretso lamang sila. Napag-usapan din nila na magtatanong na lamang sila sakaling may makasalubong
o may madaanan silang tao sa malagubat na lugar na yon. Nagpatuloy ang tatlong magkakapatid sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang baryo. Katulad ng ibang baryo, ay bilang lang din ang mga nakatayong kabahayan. Ang pinagkaiba lang ng baryong narating nila kaysa sa ibang baryo ay sobrang napakatahimik ng lugar. Ni tunog ng ibon o kulisap ay wala silang marinig. May nakasulat naman na karatula sa tarangkahan ng baryo, ngunit hindi sila marunong magbasa kaya hindi nila ito maunawaan. Nagpatuloy lang ang tatlo sa pagpasok sa loob. Nakakapagtaka rin dahil sa bahaging lugar na yon ay walang puno o mga halaman na makikita. Ni isang damo ay hindi tinubuan ng lupa. Napakabuhangin din ang paligid. Kung ilalarawan ng mga kabahayan ay pare-pareho lang naman ang mga materyales at disenyong ginamit. Simple lang ang mga bahay. Gawa sa kawayan ang dingding, samantalang pawid naman ang nagsisilbing bubungan. Ito ang tipo ng bahay na pwedeng ilipat o kilala rin sa katawagan na bayanihan. Bawat bahay na nadadaanan nila ay nakasara ang mga bintana at pintuan, ngunit may iilan sa mga kabahayan na may mga tao silang nakita na palihim na nakasilip sa kanila. Takang-taka si Nonoy nang dahil sa mga nangyayari. Nagsenyasan pa nga silang tatlo kung sino sa kanila ang kakatok sa isa sa mga kabahayan upang magtanong ng tamang daan at kung maaari ba silang makakain o makainom man lang. Ikaw ang panganay, Dodong, kaya ikaw na ang magtanong. Ani Toto, kaya walang nagawa si Dodong kundi ang sumimangot bago sunod-sunod na kumatok sa pintuan ng bahay na tinigilan nila. Nakailang katok din ang ginawa ni Dodong bago sila pinagbuksan ng pintuan ng isang matandang babae. Nabigla pa ang tatlong magkakapatid nang makita nila ang babae. Hindi nila inaasahan na ang nakakatakot na muka at aura ng matanda ang sasalubong sa kanila. Napakaitim at kulot ang mahabang buhok ng matandang babae. Nanlilisik ang malalalim nitong mga mata na animo ay ilang araw nang hindi nakatulog. Sobrang payat din ng matanda at kulubot na ang muka. Masangsang din ang amoy nito na tila ba ay ilang buwan nang hindi nakaligo. Sa sobrang baho ng amoy ng babae ay palihim pang napasinghot ang tatlong magkakapatid. Pinipigilan nilang masuka upang hindi maging bastos, ngunit kusang nagbaligtad ang sikmura ni Toto. Galit pang napasulyap sa kanila ang matandang babae. Anong kailangan ninyo? Umalis kayo dito! Galit na sigaw ng matanda. Nang dahil sa ginawang pagsalita ng matandang babae, ay biglang kinilabutan ng tatlong magkakapatid. Hindi dahil sa ginawang pagsigaw ng matandang babae, kundi dahil sa nakakatakot nitong boses na animoy nagmula pa sa kailaliman ng lupa. Napaatras pa sila nang mapagtanto nilang may hawak-hawak na itakang matandang babae. Hindi na nila nagawang magtanong pa uli sa matanda dahil kaagad silang pinagsarahan ng pintuan. Nang mapasulyap sa iba pang mga kabahayan sina Dodong, ay naabutan pa nilang nakasilip sa bintana ng kani-kanilang mga bahay ang ibang tao. Magtatanong pa sana uli ang tatlong magkakapatid, ngunit kaagad ding sinara ng mga tao ang kani-kanilang mga bintana. Mas lalong nagtaka ang tatlong magkakapatid dahil sa kakaibang kinikilos ng mga tao. Napakamot na lamang sa ulo si Dodong bago sinabihan ng dalawa niyang kapatid na sa baryo na lamang na yun sila magpapalipas ng gabi. Isa pa, mukhang wala naman yatang magagalit lalo na't walang pakialam ang mga tao sa baryong aksidente nilang napuntahan. Mabuti na lamang at may mga pasan silang pagkain at inumin, kaya may pampawi sila sa gutom at uhaw.
Naghanap ng masisilungan ng tatlong magkakapatid. Sa tarangkahan ng baryo na dinaanan nila kanina, sila pumwesto dahil hanggang dun lang ang mga puno at halaman. Kaagad na tinali ni Nonoy ang tali ng baka sa isang puno, samantalang inilagay naman ng dalawa ang kani-kanilang mga dala sa damuhan bago sila nagsiakyatan sa mga puno at nagpahinga. Pasado 7:00 na ng gabi. Mahimbing na natutulog ang tatlong magkakapatid nang bigla na lamang naalimpungatan si Nonoy dahil sa mga sigawang narinig. Kaagad siyang napatayo sa puno na kinahihigaan niya at napasulyap sa mga kabahayan sa baryo. Nabigla siya nang masaksihan niyang nasusunog ang baryo. Kaagad niyang ginising ang kanyang mga kapatid. Nainis pa nga ang mga ito dahil binulabog ni Nonoy ang mahimbing nilang pagkakatulog. Ngunit nang sabihin sa kanila ni Nonoy na may nagaganap na sunog sa baryo, ay nagmadaling bumaba ang mga ito sa puno. May nagaganap na kaguluhan sa baryo. Tara, puntahan natin. Magmadali kayo. Ani Nonoy habang tinatali ng mahigpit ang tali ng kanyang baka upang masiguro na hindi ito makatakas. Kaagad silang tumakbo pabalik sa baryo. Habang papalapit sila, ay mas lalong lumalakas ang sigawan at humihingi ng saklolo. Nakaramdam na rin sila ng init na nagmula sa mga nasusunog na kabahayan, ngunit hindi iyon ang nagpabigla sa kanila, kundi ang mga nilalang na pinapaslang ang mga taga-baryo. Nagitla pa sila Nonoy nang mapagtanto na ang mga nilalang na yon ay kilala sa mga tinatawag na aswang. May iba't ibang lahi o uri man ng aswang ay nakikilala pa rin nila ito. Walang awang nilalantakan ng mga aswang ang mga taong kanilang naging biktima. Binubutas nila ang tiyan ng mga ito, winawakwak at kinakain ang mga laman loob. Mabuti na lamang at daladala na rin nilang tatlo ang kani-kanilang mga bolo. Napatakbo sila papalapit sa mga taga-baryo at nilabanan ang mga aswang. Sanay na silang nakikipaglaban sa mga iba't ibang klaseng puwersa ng kadiliman ang gumagala. Ano pat nagmula lang din silang tatlo sa probinsya. Ang ilan sa mga tao na nakakita sa pakikipaglaban ni Nonoy sa mga aswang ay hindi maiwasan na magulat dahil sa katapangan na ipinapakita nila. Nakikipagpalitan lang ng atake ang tatlong magkakapatid sa mga aswang. Bakas sa mukha ng mga aswang ang galit dahil sa ginagawang pang-istorbo ng magkakapatid sa masaya at masarap nilang hapunan. Mga pakialamero kayo! Pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyong pakikialam sa hapunan namin. Uubusin namin kayo! Galit na sigaw ng isa sa mga aswang bago inatake si Dodong. Mabuti na lamang at palaging handa si Dodong, kaya mabilis niyang naiwasan ang bawat pag-atake ng aswang. Itinaas pa ni Dodong sa ere ang hawak niyang bolo at nang makatsyempo ay pinutulan niya ng ulo ang aswang. Pulang-pula ang nanlilisik na mga mata ng mga nilalang. Matutulis at matatalas ang kani-kanilang mga ngipin at maging ang kanilang mga kuko. Malaki ang katawan ng mga ito kumpara sa normal na mga tao at maliksi ang bawat nilang paggalaw. Nang dahil sa ginawang pakikipaglaban ng tatlong magkakapatid ay nakaramdam ng pagkahiya ang ibang mga kalalakihan sa baryo, kaya napagpasyahan nilang tumulong din sa pakikipaglaban. Bigla silang nabuhayan ng loob at pag-asa na muling makamit ng baryo nila ang kapayapaan at katahimikan na minsan nang inilayo sa kanila ng mga aswang. Oras na para lumaban! Huwag kayong matakot! Labanan natin ang mga aswang! Sigawan ng mga tao. Halos kalahating oras din ang tinagal ng labanan ng mga tao sa pagitan ng mga aswang. Ngunit sa huli ay kusaring umatras ang mga aswang. Galit na malakas na napaungol pa ang mga aswang bago nagsitakasan.
Nanatiling nakiramdam pa rin ang mga tao sa paligid, ngunit nang masiguro nilang wala na ang mga aswang, ay saka nila pinuntahan ang mga nasugatan at mga taong humihingi ng saklolo. Tumulong din ang 3 magkakapatid sa pagbibigay lunas sa mga nasugatan. 10 tao rin ang nasawi ng gabing yun, kaya marami ang nagdusa dahil sa pagkawala ng mahal nila sa buhay. Hindi na rin sila bumalik sa pagkakatulog ng gabing yun sa isipin na baka balikan pa sila ng mga aswang. Kinaumagahan ay kinausap ng mga tao si Nonoy. Doon nalaman ng 3 magkakapatid na matagal na palang ginagambala ng mga aswang ang kanilang baryo na tinatawag nilang baryo ng mga patay. Dahil gabi-gabi na lamang ay may nagaganap na patayan sa kanilang lugar dahil sa mga aswang. Ang mga bangkay na nabiktima ng mga ito ay inililibing ng mga tao sa mismong kani-kanilang mga lupain. Hindi tuloy maiwasan ni Nonoy na makaramdam ng kilabot dahil sa mga narinig. Bilang pasasalamat dahil sa kabayanihang ginawa ng 3 magkakapatid, ay pinaghandaan pa sila ng mga tao ng makakain. Hindi kaagad umuwi ang 3 magkakapatid dahil tinulungan pa nila ang mga taga-baryo sa paggawa sa kani-kanilang mga bahay na labis na nagpatuwa sa mga ito. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. Kailanman ay hindi namin makakalimutan at ng baryong ito ang kabutihang ipinakita ninyo. Maraming salamat mga kapatid. Ika ng matandang babae na siyang unang nilapitan nila Dodong nang mapadpad sila sa baryo ng mga patay. 2 araw din ang inilaan ng 3 magkakapatid at maging ng mga taga-baryo bago sila natapos sa pagtayo muli ng mga bahay. Sumagawa rin sila ng mga patibong laban sa mga aswang sakaling muli silang atakihin ng mga ito. Tinulungan din sila ni Dodong sa pagsagawa ng mga pangontra laban sa mga aswang gamit ang bawang at asin. Halatang dalubhasa na talaga ang 3 basta't may kinalaman sa mga aswang dahil ipinanganak silang 3 sa baryo kung saan may maraming aswang kaya marami silang natutunan. Makaraan ng ika-4 na araw ay masayang nagpaalam ang 3 magkakapatid sa mga taga-baryo bago sila muling bumalik sa paglalakbay. Hindi nila akalain na ang paglalakbay nilang iyon upang makipagpalitan ng mga produkto sa lugar ng Iloilo ay aksidente silang makakarating sa baryo ng mga patay. Sino ang mag-aakala na sa liblib na lugar pala ng Iloilo ay may maraming misteryo at kilabot na nagaganap? Nagpatuloy lang sa paglalakbay ang 3 magkakapatid. Ilang minuto na lamang at magkakagat na ang dilim ng araw na yon. Tahimik na naglalakad lang ang 3 magkakapatid nang bigla na lamang silang hinarangan ng isang malaki at nakakatakot na nilalang. Isang uri ng aswang na kung tawagin ay gabunan. Nabigla man silang 3, ngunit hindi sila nagpatinag. Pagkain, kakainin ko kayong lahat. Nanlilisik ang mga matang turan ng aswang. Mabuti na lamang at mahigpit ang pagkakahawak ni Nonoy sa tali ng kanyang baka dahil kung nagkataon ay baka nakatakbo pa ang baka niya at nakatakas. Kaagad namang ibinagsak ni Dodong ang mga pasan nila bago mahigpit na hinawakan ng kani-kanilang mga bolo. Bahagyang nakabaluktot ang gabunan sa kanilang harapan. Kagaya ng mga aswang na nakaharap nila sa baryo ng mga patay, ay pulang-pula rin ang nanlilisik na mga mata ng gabunan. Naglalaway ito habang mariin na nakatingin sa kanilang 3 na animoy anumang oras ay kaya silang atakihin ng aswang. Sa isang iglap lang ay bigla na lamang napatalo ng gabunan bago maliksing inatake ang 3 magkakapatid.
Sa kasamaang palad ay aksidente pang nakatalisod si Dodong sa bato. Dahilan upang mapatumba siya at sunod ay ang pagdagan sa kanya ng gabunan. Nang makita yun ni Toto ay kaagad niyang inatake ang gabunan hanggang sa kusang lumayo ang aswang sa pagkakadagan kay Dodong. Gamit ang matalas na bolo ay sabay na nakikipaglaban sina Toto at Nonoy sa gabunan hanggang sa matamaan at masugatan nila ito sa bandang balikat. Napaungol ang aswang dahil sa sakit at hapding naramdaman. Muling gumawa ng ingay ang gabunan bago ito tumakas. Saan ba nanggagaling ang mga aswang na yan? Ang akala ko sa probinsya lang natin may aswang. Marami rin palang aswang sa lugar ng Iloilo. Halos hindi makapaniwalang saad ni Dodong. Nanatiling nakiramdam ang tatlo sa paligid. At nang masiguro na wala ng aswang sa paligid, ay muli silang nagpatuloy sa paglalakbay. Napatigil lang silang tatlo nang makaramdam sila ng pagod. Kaagad silang nagpahinga. Sa isang puno sila nagpalipas ng gabi at nang sumapit ang bukang liwayway ay muli silang nagpatuloy sa paglalakbay pabalik sa kanilang lugar na pinagmulan. Nang tuluyang makabalik ang tatlong magkakapatid sa baryo na kanilang pinagmulan, ay kaagad nilang ibinahagi sa iba ang kanilang mga naging karanasan dahil sa ginawa nilang paglalakbay. Maraming tao ang napamangha nila. Tungkol naman sa baryo ng mga patay, simula nang umalis sina Dodong sa baryong iyon, ay wala na silang nabalitaan pa. Walang sino man ang nakakaalam kung tuluyan bang nakamit ng mga tao ang tagumpay at kapayapaan na inaasam nila o baka tuluyan ng naging patay ang baryong iyon. Gayunpaman ang mga alaala at mga naging karanasan ng tatlo nang minsang maglakbay sila ay mananatili na sa kani-kanilang mga alaala ang minsang nangyari sa kanilang buhay nang mapadpad sila sa baryo ng mga patay. Taong 1978, Aklan. Pasado 3:00 pa lamang ng hapon ay dinagsana ng mga tao ang tindahan ni Mang Gregorio. Halos 6 na buwan pa lamang simula nang lumipat si Mang Gregorio sa baryo, ngunit hindi maitatanggi na sa maikling panahon ay naging tanyag siya sa mga taga-baryo at maging ang espesyal siopaw niya na siya mismo ang gumagawa. Sa edad na 53 taong gulang ay hindi maitatanggi ang kakaibang lakas ni Mang Gregorio. May pagkamataba si Mang Gregorio. Malaki-laki ang bilbil niya. Tama lang ang katangkaran niya. May mahabang balbas, singkit na mga mata at matangos ang ilong. Kung ilalarawan ng ugalit kilos ni Mang Gregorio, siya ang tipo ng tao na hindi mo aakalaing gagawa ng masama. Mabait siya at palakaibigan. Mang Gregorio! Meron pa po ba? Hinihingal na napahinto sa harapan ng tindahan ni Mang Gregorio, si Kanor. Bahagyang napayuko pa ang binata upang makalanghap ng hangin bago muling napaangat ng tingin kay Mang Gregorio na nakangiting nakatitig sa kanya. Isa si Kanor sa mga suki ni Mang Gregorio. 12 anyos pa lamang si Kanor. Nagmula si Kanor sa payak na pamilya. Pagsasaka ang hanap buhay ng kanyang ama, samantalang nagtitinda naman sa palengke ng mga sariwang gulay ang kanyang nanay Imelda. Nag-iisa lang na anak si Kanor, kaya laki sa layaw. Halos araw-araw na lamang ay pumupunta si Kanor sa tindahan ni Mang Gregorio upang bumili ng special siopaw. Talaga namang napakasarap at napakalinamnam ng ginagawang mga siopaw ni Mang Gregorio, dahilan kung bakit palaging binabalik-balikan at dinadagsa ng mga tao ang kanyang paninda.
Meron pa naman, Kanor. Magkano ba ang bibilhin mo? Nakangiting tanong ni Mang Gregorio kay Kanor. Malawak na napangiti ang binata dahil sa narinig. Kadalasan kasi palaging maagang nauubos ang mga siopaw ni Mang Gregorio kaya minsan ay hindi siya nakakaabot. Ni minsan man ay hindi siya nakaramdam ng pagkaumay sa siopaw ni Mang Gregorio. Siopaw na nga yata ni Mang Gregorio ang pinakapaborito niyang pagkain. Sobrang mura pa noon ng mga bilihin. Sa halagang 1 piso ay 6 na pirasong siopaw ang nabili ni Kanor ng hapong yun kay Mang Gregorio. Matapos niyang makapagbayad ay kaagad siyang dumiretso sa parke upang makipagkita sa kanyang mga tropa. Ibinabahagi pa niya sa dalawa niyang tropa na sina Bernie at Danny ang 2 siopaw na binili niya at ang natirang 4 ay inubos niya. Ang sarap talaga ng siopaw ni Mang Gregorio, no? Malinam namang karni sa loob at malalasahan mo talaga mga sangkap na inihalo. Tura ni Danny habang patuloy sa pagnguya ng kinakain niyang siopaw na sinang-ayunan naman ng mga tropa niya. Nang matapos sila sa pagkain ng siopaw, ay nagkayayaan silang maglaro ng basketball. Sa sobrang pagkalibang ay hindi nila namalayan na pakagat na pala ang dilim. Sabay-sabay pa silang naglakad pabalik sa kani-kanilang mga bahay. Ngunit dahil mas malapit ang bahay ni Danny at Bernie kaysa sa bahay nila Kanor, ay nauna ang mga ito sa pag-uwi. Hindi pa man tuluyan na nakarating si Kanor sa kanilang bahay, ay kaagad siyang natigilan nang makaramdam siya ng bigla ang pananakit ng kanyang tiyan. Napadaing si Kanor dahil sa sakit na naramdaman niya. Paika-ika pa siyang naglakad hanggang sa tuluyang nakarating siya sa kanilang bahay. Nang makarating si Kanor sa harapan ng kanilang bahay, ay naabutan pa niya ang kanyang nanay na naghihintay sa kanya sa labas. May hawak pa itong 1 kapiraso ng hanger at nababakas din ang galit sa mukha ng ina. Hindi tuloy maiwasan ni Kanor na kabahan dahil alam niya sa sarili niyang may nagawa na naman siyang mali, lalo na at kumuha siya ng 2 piso sa pitaka ng ina upang pambili ng pantulak uhaw at siopaw. Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Saan ka nang galing? Ano nangyari sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng nanay ni Kanor na mas lalong nagpakabalang sa kanya. Mabagal na nilapitan niya ang ina. Nagdadalawang isip pa siya kung tatakbo ba siya papalayo sa ina dahil baka makatikim na naman siya ng kurot at hampas sa puwetan ng hangir. Nang tuluyang nakarating si Kanor sa harapan ng ina, ay mahina niyang sinagot ang mga katanungan ng ina hanggang sa sinabi niyang masakit ang kanyang tiyan, kaya muli na naman siyang pinagalitan. Matapos ang mahaba-habang sermon na pinakyaw ni Kanor mula sa kanyang ina, ay pinapasok din siya nito sa kanilang bahay. Binigyan pa siya ng inuming herbal upang makatulong sa pampawi sa sakit ng kanyang tiyan. At nang matapos ay kaagad siyang dumiretso sa kanyang silid at nagpahinga. Pasado 7:00 na ng gabi nang ginising ng kanyang nanay Imelda si Kanor upang maghapunan. Napahikab pa nga si Kanor at bumangon. Naglakad siya papalabas sa kanyang silid, ngunit hindi pa man siya tuluyan na nakalabas ay natigilan siya nang makaramdam siya na parang may nakatingin sa kanya. Kaagad niyang inilibot ang kanyang paningin sa kabuuan ng kanyang silid hanggang sa kusang napatigil siya sa kanilang bintana. Namutla si Kanor. Hindi niya mapigilan na manginig dahil sa naramdamang takot nang sumalubong sa kanya ang 2 pares ng nanlilisik at namumulang mga mata. Malakas na napasigaw si Kanor, dahilan kung ba't humahalulos na dumating ang kanyang nanay at tatay. Kaagad na tinanong ng kanyang mga magulang kung ano ang nangyari,
dahilan upang mapatingin siya sa mga ito. Ngunit nang muli siyang napasulyap sa bintana, ay wala na ron ng 2 pares ng mga mata na nakita niya. Ikinuwento ni Kanor sa kanyang mga magulang ang kanyang nakita, ngunit sinermonan lang siya ng mga ito at sinabihan na huwag gumawa ng kwento. Walang nagawa si Kanor, kundi ang tumahimik na lamang. Naisip din niya na baka tama ang mga magulang niya at namamalikmata lang siya. Nang gabing yon ay pinagsaluhan nilang tatlo ang masarap at mainit-init na hapunan. Nang matapos ay nagpresenta pa si Kanor na siya na ang maghugas ng kanilang mga pinagkainan dahil na rin sa kasalanang ginawa niya. Mabuti na lamang at hindi ganon kahigpit ang mga magulang niya sa kanya, kaya hindi siya nakatanggap ng mabigat na parusa. Nang matapos siya sa paghuhugas ay kaagad siyang dumiretso sa kanyang kwarto at natulog. Kinabukasan ng araw na yon ay isang kalunos-lunos na balita ang naging almusal ni Kanor at ng kanyang mga magulang. Nabalitaan nilang natagpuan ng kaibigan ni Kanor na si Danny sa bahaging liblib na lugar ng kanilang baryo na wala ng buhay. Wakwak ang tiyan ng binata at nawawala ang ilang bahagi ng katawan nito, maging ang kanyang laman loob. Ang pangyayaring yun ay kaagad na kumalat sa buong baryo. Hindi nila akalain na may magaganap na krimen sa kanilang baryo, gayong ang kaganapang yun ay madalas na nangyayari sa kabilang baryo. Halos hindi natanggap ng pamilya ni Danny ang kalunos-lunos na sinapit niya. Maging sina Bernie at Kanor ay hindi rin makapaniwala dahil sa nangyari sa kanilang matalik na kaibigan. Tungkol naman kay Bernie, nang dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang matalik na kaibigan, ay iniiwasan na rin niyang gumala at lumabas sa kanilang bahay, lalo na kung hindi naman mahalagang bagay ang gagawin niya sa labas. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng takot at maisip na baka sa susunod ay siya naman ang matagpo ang bangkay sa kanilang lugar. Nang dahil sa insidenteng yon ay madalang na lamang din sila kung magkita ni Kanor. Ang buong akala ng mga tao ay aksidente lang ang nangyari kay Danny. Ngunit ng mga sumunod na araw ay muling nangyari ang krimen hanggang sa napapadalas na. Nang dahil sa mga nangyayaring patayan ay binalot ng misteryo at kilabot ang baryo nila Kanor. Kaagad na naisip ng mga matatanda na ang may kagagawan ng misteryong pagkamatay at pagkawala ng mga tao na halos ay puro kabataan ay kagagawan ng aswang. Mas lalong nagimbal at natakot ang mga tao dahil sa isiping may gumagalang aswang sa kanilang baryo. Ilan sa mga pamilya ay nilisan ng baryo sa takot na baka malagay sa panganib hindi lamang ang kanilang mga sarili, kundi maging ang kanilang pamilya. Nang dahil sa mga nangyari ay humigpit ang seguridad sa lugar nila Kanor. Pagpatak ng 6:00 ng gabi ay nasa kani-kanilang mga bahay na ang bawat tao. Palaging nakasara ang mga bintana at maging ang kanilang mga pintuan. Bawat kabahayan ay may mga pangontrang inilagay. Inatasan din ng kabesera de barangay na si Kapitan Remeligio ang kanilang mga tauhan na magbantay at maglibot sa baryo tuwing pagsapit ng dilim upang maiwasan ang ganoong insidente. Sa kabilang dako, patuloy pa ring naglalako ng kanyang homemade special siopaw si Mang Gregorio. Ilan sa kanyang mga suki ay bumabalik-balik pa rin upang bumili at tumikim ng napakasarap niyang siopaw. Kabilang na doon si Kanor na palaging pinagagalitan ng kanyang ina dahil sa laging pagbili nito ng siopaw. Bumili ka na naman ng siopaw? Hindi ba't ilang beses ko nang sinabi sa'yo na tigilan mo na ang pagbibili ng siopaw na yan? Ni hindi mo nga magawang kumain ng mga gulay eh. Puro ka nalang karne.
Galit na sermon na naman ng kanyang nanay Imelda nang maabutan niya si Kanor na patagong kumakain ng siopaw sa silid nito. Walang nagawa si Kanor kundi ang tahimik na makinig na lamang sa sermon ng kanyang ina. Isang hapon, matapos bumili at maubos ni Kanor ang 3 piraso ng special siopaw na binili niya kay Mang Kanor, ay tinahak niya ang daan pauwi sa kanilang bahay nang bigla na namang umirot at sumakit ang kanyang tiyan. Hindi kagaya nung unang beses na sumakit ang kanyang tiyan, ay mas sumakit pa ito ng sandaling yon. Sa sobrang sakit na naramdaman ni Kanor, ay napagulong pa siya sa kalsada at namilipit sa sakit. Mabuti na lamang at may nakakita at nakakilala sa kanya, kaya mabilis siyang tinulungan nito at idiniretso sa ospital. Ang pangyayaring yun ay nabalitaan ng mga magulang ni Kanor. Matapos mabalitaan ang nangyari kay Kanor, ay agad na sumugod ang mga ito sa ospital kung saan siya naroroon. Nang makarating sila sa ospital, ay naabutan pa nila si Kanor na namimilipit sa sakit. Nang tanungin nila ang doktor kung ano ang nangyari kay Kanor, ay sinabi ng doktor na may nakaing panis lang si Kanor. Nanatili si Kanor sa ospital. Makalipas ang ilang mga araw, habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang kalagayan ni Kanor. Hanggang sa naisipan ng mag-asawa na lumapit at humingi ng tulong sa kakilala nilang albularyo, at doon nila nalaman na hindi lamang basta nalason si Kanor ng panis na kinain nito, kundi inaswang siya. Nang dahil sa mga nalaman ay kaagad na pumasok sa isipan ng mag-asawa na si Mang Gregorio ang dahilan kung bakit nagkasakit ang kanilang anak. Naisip din nila na si Mang Gregorio ang gumagalang aswang sa kanilang baryo at hindi imposible na ang mga sangkap sa niluluto nitong siopaw ay nagmula sa karne ng mga tao. Nang araw ding yon ay pinagamot nila sa albularyo si Kanor. Matapos ang mahaba-habang orasyon na isinagawa kay Kanor, ay unti-unti ring bumalik siya sa dati at gumaan ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman ay iniwanan pa rin sila ng albularyo ng mga pangontra laban sa mga aswang. Nang dahil sa walang sapat na ebidensya ang mga magulang ni Kanor, ay hindi nila magawa-gawang ibalita sa mga tao ang kanilang mga nalalaman dahil baka mapagkamalan lang silang pinagbibintangan si Mang Gregorio, gayong tanyag ito sa kanilang baryo. Simula rin nang mangyari ang insidenteng yon, ay hindi na muling bumili pa si Kanor ng siopaw kay Mang Gregorio sa takot na baka tuluyan siyang maging aswang, at ang mas nakakatakot pa ay baka maging ulam siya ng isang aswang. Kabilugan ng buwan, mahimbing sa pagkakatulog ang pamilya ni Kanor nang bigla na lamang silang ginambala ng sigawan at hiyawan ng mga tao. Nang dahil sa mga narinig ay napabangon ang ama ni Kanor at napasilip sa bintana upang matignan kung ano ang mga nangyayari sa labas. Ngunit bumungad sa kanya ang napakaraming mga tao. May hawak-hawak ang mga ito ng kawayan na may apoy sa ibabaw, itak at buntot pagi. Nang dahil sa mga nakita ay kaagad na lumabas ang tatay ni Kanor sa kanilang bahay at nilapitan ng mga tao. Tinanong pa niya ang isa sa mga kumpare niya kung ano ang nangyayari. Doon ay sinabi nitong tinutugis nila ang aswang. Ayon pa sa kumpare ng tatay ni Kanor, ay nahuli raw nila si Mang Gregorio na may pinapasang 2 bata. Kaya nang makita nila ito ay kaagad nilang ipinaalam sa mga taga-baryo. Sinugod nila si Mang Gregorio sa tindahan nito kung saan naabutan pa nila itong nagkakatay ng bata, at sa paligid nito ay doon nakapatong-patong ang mga harina upang panggawa sa espesyal na siopaw.
Nang magtangka silang lapitan ang lalaking aswang, ay ganoon na lamang ang pagkabigla nila nang walang pag-aalinlangan itong nagbagong anyo sa mismong harapan nila. Lumikha pa ng umol at kakaibang ingay si Mang Gregorio. Nang dahil sa mga nasaksihan at nadiskubre ay tinugis nila si Mang Gregorio. Ngunit sa kasamaang palad ay nakatakas pa ang aswang, kaya hinabol nila ito hanggang sa napadpad sila sa harapan ng bahay nila Kanor. Nang dahil sa mga nalaman ay napagpasyahan ng tatay ni Kanor na sumama rin sa mga tagatugis ng aswang. Muli siyang pumasok sa kanilang bahay tsaka kinuha ang kanyang itak at ang pangontra na ibinigay pa sa kanila ng albularyo. Nag-aalala pa nga sina Imelda at Kanor matapos malaman na nais sumunod ng kanilang padre de pamilya sa panghuhuli kay Mang Gregorio na isa palang gumagalang aswang. Walang nagawa ang mag-ina kundi ang habilinan na lamang ang tatay ni Kanor na mag-iingat, lalo na at mukhang hindi basta-bastang aswang si Mang Gregorio. Nang makaalis ang tatay ni Kanor ay hindi niya mapigilan na mangamba para sa kaligtasan ng kanyang ama. Nanatili lang sila ng kanyang nanay Imelda sa loob ng kanilang pamamahay. Makalipas ang 1.5 oras na paghihintay ay bumalik din sa wakas ang tatay ni Kanor. Dala-dala ang magandang balita na nahuli na nila ang aswang. Kinaumagahan din ng araw na yon, animoy kasing bilis ng kidlat na kumalat ang balita sa kanilang baryo at maging sa Karatig Bayan ang bali-balitang nahuli na ng mga taga-baryo ang gumagalang aswang at kinikilala itong si Mang Gregorio. Isang tanyag na dayo dahil sa masarap niyang espesyal siopaw, ngunit isa palang aswang. Sino ang mag-aakala na ang pagkaing patok sa panlasa ng mga taga-baryo at palaging hinahanap-hanap ng mga tao ay may itim na lihim palang nakatago? Sino ang mag-aakala na ang pagkaing malinamnam dati sa kanilang panlasa ay siyang magiging dahilan pa pala upang malagay sila sa panganib? Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng magandang aral sa mga taga-baryo, lalo na kay Kanor. Huwag basta-bastang sumunod sa mga uso at patok, lalo na sa mga pagkain, dahil hindi mo alam kung ano ang hinahalo nila sa mga ito. Sabi nga nila, kung alin pa ang masarap sa panlasa ng nakakarami, ay yun pa pala ang maglalagay sa iyo sa panganib at maaari ka pang masawi. Bago tayo magpatuloy sa kwento mga kabayan, ay gusto ko lamang hingin ang inyong konting oras para pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi ka pa nakasubscribe. At ganun din kung hindi ka nag-i-skip ng mga ads, ay maraming salamat sa iyo kabayan. Ayun lamang. At ngayon, balik na tayo sa kwento. Napahawak si Elmer sa kanyang ulo nang biglang kumirot ito. Napadaing pa siya dahil sa sakit na naramdaman niya. Pakiramdam niya, anumang oras ay maaaring sumabog ang ulo niya dahil sa sobrang sakit, dala na rin ng kalasingan. Napailing-iling na lamang si Elmer. Ni hindi niya matandaan kung nakailang kahon ang birang na inom nila ng mga tropa niya. Mabilis ang pagpapatakbo ni Elmer sa sinasakyan niyang kotse. Ilang minuto na lamang at magpapatak 12:00 na ng hating gabi. At alam niyang naghihintay na sa kanya ang kanyang asawa sa kanilang bahay. Napatawa pa siya nang maisip na baka sermon na naman ang aabutin niya sa kanyang misis. Sobrang dilim na ng paligid. Tanging pag-ugong lang ng kotse niya ang kanyang naririnig. Walang katao-tao rin ang daan na tinatahak niya. Ano pat 10 oras na rin ang gabi.
Napahikab pa si Elmer nang magsimula siyang makaramdam ng antok. Paminsan-minsan ay napapasulyap siya sa kanyang side mirror at sa harapan ng kalsada. Nakaugalian na yata niya na kapag lasing ay tumitingin sa salamin upang suriin ang kanyang muka. Otomatikong napahinto ang kotse ni Elmer nang may naaninagan siyang tao sa harapan ng kanyang dadaanan. Sa kamalasan ay nakarinig pa siya ng ingay sa labas. Senyales na nakabundol siya. Nanlalaki ang mga matang. Dali-daling lumabas mula sa kanyang sasakyan si Elmer. Tsaka patakbong pumunta sa unahan ng kanyang kotse. Ngunit gano'n na lamang ang pagkabigla niya nang maabutan niya ang isang tao na nakahandusay sa kalsada. Sa tulong ng ilaw na nagmula sa sasakyan ni Elmer, ay doon na pagtanto ni Elmer na babae ang nasagasaan niya. Namutla pa siya ng maaninagan niya na duguan ng babae. Bahagya pang nakaharang ang buhok ng babae sa mukha nito, kaya hindi nakikita ni Elmer ang kanyang itsura. Nakaramdam ng kaba si Elmer. Hindi siya makapaniwala na nakabundol siya ng isang babae. Napaatras siya at napatakip sa kanyang bibig. Pakiramdam niya ay bigla na lamang naglaho ang kalasingan niya. Nagsimula siyang mamawis nang mapagtanto niya na maaaring nakapatay siya. Hindi. Baka boy pa siya. Hindi naman ganun kalakas ang pagkakabangga ko sa kanya. Nanginginig na pangungumbinsi ni Elmer sa sarili. Nanginginig at mabibigat ang bawat paghakbang niya papalapit sa babae. Nang tuluyan siyang makalapit, ay nanginginig pa ang mga kamay niya nang hawakan ng mukha ng babae at bahagyang itinagilid. Inilapit niya ang kanyang daliri sa bandang ilong ng babae. Nakahinga siya ng maayos nang mapagtanto na humihinga pa ito. Senyales na buhay pa ang babaeng nabangga niya. Napahawak si Elmer sa ulo niya. Gulong-gulo siya sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung isasakay ba niya sa kotse ang babaeng aksidente niyang nasagasaan o hahayaan na lamang ito sa kalsada. Sa huli ay mas pinili ni Elmer na mag-isang buhati ng dalaga at ipinasok sa kotse nito. Hindi kakayanin ng konsensya niya na iwan ito sa kalsada at magmumukhang hit and run ang nangyari. Inis na napamura pa si Elmer bago umikot at pumasok sa driver's seat. Tumingin pa siya sa kinaroroonan ng babae. Wala pa rin itong malay, ngunit natitiyak niyang may buhay pa rin ito dahil nang muli niyang tignan ang pulso ng babae kanina ay tumitibok pa rin to. Malalim na napabuntong hininga si Elmer bago mabilis na pinatakbo ang kanyang sasakyan. Bawat minuto ay napapalingon si Elmer sa kanyang likuran. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya. Napailing-iling na lamang siya, saka malalim na napabuntong hininga. Naisip niya na baka pinaglalaroan lang siya ng kanyang imahinasyon at kinakabahan pa rin dahil sa mga nangyayari. Ilang minuto rin ang inilaan ni Elmer sa mahaba-habang biyahe bago siya tuluyan na nakarating sa ospital. Nang makababa sa kotse ay kaagad siyang humingi ng tulong sa mga nurse na nasa labas. Tinulungan naman kaagad siya ng mga to. Sabay nilang ipinasok ang dugo ang babae sa loob ng ospital. Hindi na sumunod si Elmer sa emergency room at nagpaiwan siya sa labas ng ER. Makalipas ang 5 minuto ay lumabas na rin sa wakas ang doktor na siyang umasikaso sa pasyenteng dinala niya. Ayon sa doktor, ay hindi naman daw ganoon kalala ang kalagayan ng babae. May pahabang sugat lang ito sa balikat na animoy hiniwaan gamit ang itak na siyang pinagtataka ni Elmer. Hindi na niya nagawang magtanong pa tungkol sa sugat ng babae dahil kaagad siyang tinanong ng doktor kung kaano-ano ba niya ang pasyente. Nagdadalawang isip pa si Elmer kung sasabihin ba niya na siya ang nakabundol sa babae
Gayong mukhang hindi naman ito napansin ng doktor at wala naman itong sinabi na nabalian ng buto ang babaeng aksidente niyang nasagasaan. Saglit na napaisip si Elmer. Sa huli ay sinabi niya na natagpuan lang niya ang babae sa gilid ng kalsada at wala itong malay. Nang matapos ang pag-uusap nila ay kaagad din na nagpaalam ang doktor at umalis dahil may aasikasuhin pa raw itong pasyente. Naiwang mag-isa si Elmer sa labas ng ER. Ilang saglit pa ay lumabas ang mga nurse habang tinutulak ang babae. Sumunod sa kanila si Elmer hanggang sa nakarating sila sa isang kwarto na kung saan naroon ang 4 pang pasyente. Wala pa ring malay ang babae pero ang sabi ng isang nurse ay maayos na rin naman daw ang kalagayan nito dahil nagamot na rin naman nila ang sugat ng babae. Binigay pa nila kay Elmer ang listahan ng bibilhin nitong mga gamot bago sila umalis. Hindi naman nagtagal si Elmer sa ospital. Matapos niyang bilhin ang ilan sa mga gamot, ay kaagad siyang nagpaalam sa nurse station. Ngunit bago pa siya umalis, ay hinabilinan pa niya ang isang nurse na tawagan siya sa oras na magising ang pasyente o may dumalaw na isa sa mga kamag-anak ng babae. 15 minuto rin ang binyahe ni Elmer pabalik sa bahay nila. Nang makauwi ay naabutan pa niya ang kanyang asawa na hindi maipinta ang muka na naghihintay sa kanya sa sala. Kaagad siyang tinanong ng kanyang misis kung bakit siya inumaga ng uwi, kaya ikinuwento niya ang buong pangyayari. Nakatanggap tuloy siya ng sermon mula sa babae, ngunit kalaunan ay pinagtimpla pa rin siya ng kanyang misis ng isang tasang kape. Saglit lang na nag-usap ang mag-asawa sa sala bago nila napagpasyahang pumasok na sa kanilang silid. Nang makapasok sa kwarto si Elmer, ay dumiretso na siya sa pagkakahiga sa kanilang kama at dala na rin ng pagod ay kaagad siyang nakatulog. Napailing-iling na lamang ang kanyang asawa habang nakatingin sa kanya. Tinanggalan pa niya ng sapatos si Elmer bago nahiga rin sa tabi ng asawa at natulog. Kinaumagahan, habang nagkakape ay muling napag-usapan ng mag-asawa ang tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ni Elmer. Napag-usapan din nila na bisitahin ang babae sa tanghali ng mismong araw na yon. Hindi nagtagal ang pag-uusap ng mag-asawa dahil kaagad na pumasok sa trabaho si Elmer. Lampas 11:00 na ng tanghali nang makatanggap si Elmer ng mensahe mula sa kanyang misis. Matapos mabasa ang ipinadalang mensahe sa kanya ng kanyang asawa, ay kaagad siyang umuwi upang sunduin ang kanyang asawa. Nang makarating si Elmer sa harapan ng kanilang bahay, ay naabutan pa niya ang kanyang asawa na naghihintay sa labas. Nang mapansin ng kanyang misis ang kanyang presensya, ay kaagad na lumabas si Elmer sa sasakyan at pinagbuksan pa ng pintuan ang kanyang asawa. Nang muling makasakay sa loob ng sasakyan, ay pinatakbo ni Elmer ang sasakyan patungo sa ospital. Dumiretso sila Elmer at ang kanyang asawa sa loob ng ospital nang tuluyan silang nakarating. Kaagad na nagtanong si Elmer sa nurse station tungkol sa babaeng dinala niya kagabi. Sa kabutihang palad ay nakilala siya ng isa sa mga nurse, kaya ito na mismo ang gumabay sa kanilang mag-asawa patungo sa kwarto ng pasyente. Naabutan pa nila ang babae na wala pa ring malay. Maging ang nurse ay nagtaka rin kung bakit wala pa ring malay ang babae, gayong maayos naman ang kondisyon ng pulso at pangangatawan nito. Pero ayon pa sa nurse, ay naghabilin naman daw ang doktor na naatasang mag-alaga sa pasyente na muli nila itong susuriin, baka may sakit silang hindi nakita sa pasyente, dahilan kung bakit hindi pa rin ito nagkakamalay. Kalahating oras din ang tinagal ng mag-asawa sa loob ng ospital bago sila umalis. Hindi kaagad sila umuwi dahil dumaan pa sila
sa isa sa mga sikat na fast food ng Pilipinas upang doon mananghalian. Mabilis na lumipas ang mga araw, ngunit wala pa ring malay ang pasyente. Binalot din ng misteryo at kababalaghan ang loob ng ospital. Halos araw-araw na lamang ay may natatagpo ang bangkay sa mismong loob ng ospital. Wakwak ang tiyan ng mga biktima at basag ang ulo. Ang ipinagtataka nila ay kung bakit wala mang nakukuhang footage ang CCTV. Nang dahil sa kababalaghang nangyayari sa ospital, ay kaagad na nagsagawa ng aksyon ng mga otoridad. Sa pilitang lumisan na rin ang ibang mga pasyente sa takot na baka malagay din sa panganib ang kanilang buhay. Isang hapon, habang papauwi na mula sa trabaho si Elmer, ay naisipan niyang dalawin ang babaeng aksidente niyang nabangga sa ospital. Hindi niya maiwasan na maawa dun sa babae dahil bukod sa wala pa rin itong malay, ay ni isa sa mga kamag-anak niya ay walang dumadalaw rito. Naisip pa niya na marahil ay hindi alam ng mga ito na naaksidente ang babae kaya hindi nila ito nagawang madalaw. Nakaisip ng solusyon si Elmer. Nang dumalaw siya sa ospital ng hapong yon, ay kinuhanan niya ng litrato ang walang malay na babae. Pinunasan pa nga niya ng bimpo ang mukha ng babae dahil namamasa ito at may bahid pa ng dugo ang mga labi niya. Napailing-iling na lamang si Elmer. Pinasadahan pa niya ng tingin ang babae bago umalis. Hindi kaagad dumiretso ng uwi si Elmer sa kanila ng hapong yon dahil tinahak niya ang daan patungo sa lugar kung saan niya aksidenteng nabangga ang babae. Nang makarating sa mismong kalsada kung saan niya nabangga ang babae, ay kaagad siyang bumaba sa kanyang sasakyan. Inilabas pa niya ang kanyang cellphone at nagtanong sa mga taong dumadaan kung nakikilala ba nila ang babaeng nasa larawan na ipinapakita niya. Ngunit gano'n na lamang ang pagkadismayang naramdaman ni Elmer dahil hindi ito kilala ng mga tao. Malumanay na napaupo si Elmer sa gilid ng kalsada hanggang sa isang matandang lalaki ang napadaan sa harapan niya. Hindi man sigurado ay napatayo si Elmer at nilapitan ng matanda. Kaagad niyang ipinakita ang larawan sa matandang lalaki at tinanong kung kilala raw ba ito ng matanda. Ngunit nabigla siya dahil sa hindi inaasahan na naging tugon ng matandang lalaki. Anak siya ni Kaistong na isang mangkukulam. Aswang ang babaeng yan. Ang buong akala namin namatay na siya. Anito na ikinagulat ni Elmer. Kaagad na ikinwento ng matanda sa kanya ang buong pangyayari. Ayon sa matanda, sa gabi na mismong napadaan si Elmer sa lugar nila, ay yun din ang gabi na sinugod at tinugis nila ang mag-amang mangkukulam at aswang. Matagal na palang nang bibiktima ang dalawa, nakabilang sa mga kaliwa. Halos araw-araw na lamang daw ay may natatagpo ang mga bangkay sa kanilang lugar. Ngunit sa pilitan nitong itinago ng mga namamahala sa kanilang lugar sa takot na baka masira ang reputasyon at pangalan ng kanilang lugar. Sinubukan naman daw nilang lumapit sa mga otoridad, ngunit dahil sa walang sapat na ebidensya ay hindi rin nila ito magawang maipahuli. Sumosobra na raw ang kasamaan ng mag-ama, kaya palihim silang nagpulong at nagplano na sugpuin ang mga ito. Nagtagumpay naman ang plano nila sa pagtutugis sa mag-ama. Napatumba nila ang tatay ng babae, ngunit sa kasamaang palad ay tanging sugat lang sa likod malapit sa balikat ang nagawa nila sa babae dahil kaagad itong nakatakas. Kampante naman daw sila dahil alam nila na kahit nakatakas ang aswang ay hindi rin tatagal ang buhay nito. Lalo na at may orasyon ang ginamit nilang itak na siyang ginamit sa pagtarak sa likod ng babaeng aswang. Matapos marinig ang mahabang kwento ng matanda ay halos hindi makapaniwala si Elmer.
Muli niyang naalala ang mga kababalaghan na nangyari sa loob ng ospital. Naalala rin niya kung paano niya aksidenteng nabangga ang babae at maging ang dugo na nasa labi nito. Kaagad nilang napagplanuhan ng matanda na bumalik sa ospital upang makumpirma na ang aswang na nakatakas at ang babaeng nabangga niya ay iisa lang. Isang masamang balita ang sumalubong kila Elmer nang dumating sila sa ospital. Nagkakagulo ang mga nurse at doktor. May mga pulis din sa paligid. Kaagad na nagtanong ang dalawang lalaki sa isa sa mga staff kung ano ang nangyayari. Kaya naikwento sa kanila na naabutan daw nila ang isang babaeng aswang sa kwarto ng mga batang pasyente. Ngunit wala ng buhay ang mga batang nasa loob. Hawak-hawak daw ng babaeng aswang ang laman loob ng mga kabataan at humahalakhak na nilalantakan pa ang mga ito. Isang nurse raw ang nakakita, kaya sa takot nito ay kaagad niyang ipinaalam sa mga kasamahan niya. Sumagawa naman kaagad ng aksyon ng ospital upang hulihin ang aswang na nakapasok sa ospital. Nang tanungin ni Elmer kung nahuli ba nila ang aswang, ay malumanay at takot na sinagot ng nurse na nakatakas ang babaeng aswang. Takot, pagkadismaya at kaba ang naramdaman ni Elmer nang lumabas sila sa ospital. Bago pa siya lumabas sa ospital ay kinausap pa siya ng doktor na nawawala rin daw ang babaeng dinala niya sa ospital. Binayaran naman ni Elmer ang bill ng ospital at sinabi na baka umuwi na ang babae sa kanila. Nagkakagulo pa rin sa ospital nang umalis sila Elmer. Hinatid pa niya ang matandang lalaki sa bahay nito bago siya umuwi. Nang makauwi si Elmer sa kanila, ay kaagad niyang ikinuwento sa kanyang asawa ang mga nangyari at nadiskubre niya. Halos hindi naman makapaniwala ang kanyang misis dahil sa mga narinig. Halos hindi na makatulog si Elmer ng gabing yon dahil sa mga problema. Ang pangyayaring yon ay naikwento rin niya sa mga kumpare niya ng mga sumunod na araw. Doon niya nakumpirma na aswang nga ang babae dahil isa pala sa mga kumpare niya ang nakakakilala rito. Makalipas ang isang linggo ay nabalitaan na lamang ni Elmer na nahuli na ng mga otoridad ang gumagalang aswang. Ang huling balita niya ay dinakip at ikinulong daw ang babaeng aswang, ngunit 2 araw lang ang itinagal nito sa selda dahil kusa itong nagpakamatay. Walang nakakaalam ng dahilan ng babaeng aswang, ngunit matapos itong marinig ng ibang tao ay natuwa sila at napanatag ang kanilang kalooban sa isipin na magiging ligtas na sila mula sa gumagalang aswang. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Elmer dahil sa mga nangyayari. Hindi niya lubos akalain na aswang ang nabangga niya nung gabing pauwi siya sa kanilang bahay. Sa tuwing napapadaan si Elmer sa mismong kalsada kung saan niya aksidenteng nabangga ang misteryosang babae na isa palang aswang, ay hindi maiwasan na kilabutan sa isipan na baka muli na naman itong magpapakita.